Morning mga kapatid, mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Ephesians chapter 5 verse 8 to 9. Dati namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay ninyo na naliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran, at katotohanan. Alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Amen? Pag sinasabi natin na tayo ay naliwanagan na, nakikita na yung liwanag sa atin. May kabutihan, may katwiran, may katuwiran. Amen? At ang Panginoong Hesus na ang nabubuhay sa atin. Oo, tayo ay nasa kadiliman dati. Yun yung dating buhay. Ngunit ngayon ay binago na ng Panginoon. Amen. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, salita mo ang tanglaw sa akin ay patnubay. Yan yung aawitin natin ngayon sa umagang ito. Hallelujah. Ito ay compose ng aking pastor dito sa Taiwan dati, si Pastor Rio, na nasa Pinas na ngayon. Salamat sa Panginoon. Awitin natin. Jesus, nang makilala ka, ang buhay ko'y nagkaroon ng pag-asa. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, salita niyo ang tanglaw, sa akin ay patnubay. Minsan pa, Jesus, nang makilala ka, ang buhay ko ay nagkaroon ng pag-asa. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, salita niyo ang tanglaw, sa akin ay patnubay. Kaya ako ay magpupuri, itataas ang ngalan mo. Masasalamat ko'y sa'yo, Jesus. Kayo ang aking buhay, buong lakas at kaluluwa, tanging sa'yo iaalay, Jesus. Amen. Pangalawang stanza. Jesus, kay buti nyo, ang tulad ko'y pinili nyo, at inari nyong ganap. Sadyang dakila ang pag-ibig nyo, aking kasalanan pinawi nyong tunay. Kaya ako ay magpupuri, itataas ang ngalan mo. Pasasalamat ko'y sa'yo, Jesus. Kayo ang aking buhay, buong lakas at kaluluwa, tanging sa'yo iaalay, Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kung tayo po ay mga tao na naliwanagan na, si Jesus na ang ating buhay.
Lagi na nating isinasaalang-alang ang kalooban ng Panginoong Hesus. Kung yung ginagawa ba natin ay nakalulugod sa Kanya. Jesus set an example for us to follow, mga kapatid. Mamuhay tayo na bilang mga tao na naliwanagan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan. Salamat sa bagong umaga. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na mabago, matuto sa inyong mga salita. Salamat at nakita namin, Panginoon, mula dito sa inyong salita na kayo ay nagbigay sa amin ng halimbawa upang gayahin namin. Wala kaming maidadahilan sapagkat kayo na Diyos ay bumaba upang danasin din ang mga bagay na dinadanas namin ngayon, Panginoon. At dati kami nasa kadiliman, ngunit dahil sa inyo, Panginoong Hesus, kami ngayon ay naliwanagan na. Salamat, O Diyos, sa buhay na ito. Purihin ka ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at yung awit na yan, ang title niya ay Pasasalamat ko'y sa iyo. Yun. Bago umuwi sa Pinas, yung pastor ko dati dito sa Taiwan ay nakompose niya yan at pasasalamat niya sa Panginoon. Amen. Andyan sila, yan, sila Ate Berna, sila Ate Shelo. Yan, kilala nila yan si Pastor Rio. Blessed morning po, Pastor, and everyone. God bless, sabi naman ni Ate Aileen. Amen po. Mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat, purihin ng Panginoon, sabi ni Ate Berna. Pas AJ, amen. Amen po. At hallelujah. Nakaka-bless ang maglingkod sa Panginoon, lalo na kapag naalala natin yung dati nating pamumuhay at habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon po kasi pinapalago at pinapalago tayo ng atin pong Panginoon hanggang sa unti-unti ay maging kawangis na natin ng Panginoong Hesukristo. Kapag tayo ay nagsasalita, kapag tayo ay kumikilos, ang nakikita na ay hindi na yung dating ikaw, ang Panginoong Hesus na, sapagkat ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago na, wala na yung dating pagkatao. Amen po ba? Tulungan tayo ng Panginoon na makapamuhay ng ayon sa kanyang nais. Sa Matthew chapter 4, nabanggit dyan na ang Panginoong Hesus ay 40 araw at 40 gabi na siya ay nag-ayuno, siya ay nagutom, dumating ang manunukso, ang kaaway na manunukso naman ay sige, nag-offer siya nag-offer sa Panginoong Hesus at gusto niyang samantalahin kung ano yung pangangailangan, yung needs ng Panginoong Hesukristo on that time, at siya ay gutom na gutom at inoferan siya ng pagkain. Tinutokso niya ang Panginoong Hesus na kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. No? Ngunit kahit na gutom ang Panginoong Hesukristo on that time, ay pinili niya pa rin na huwag sundin yung makalaman na damdamin, kundi yung kalooban pa rin ng Diyos. Yun yung tinuturo niya din sa atin, mga kapatid, na matutunan natin na ang laging i-consider natin ay hindi yung self-satisfaction, hindi yung kung ano yung makakapagpasaya sa atin, kundi kung ano yung makapagpapasaya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kadalasan kasi ang tao ay self-seeking. Laging ang concern niya yung sarili niya, ano yung magpapasaya, ano yung magpapaligaya, ano yung makakamit, ano yung maipagmamalaki ng katawan na ito, no? Yung ating buhay. Ngunit ang Panginoong Hesukristo, ang lagi niyang nais ay turuan tayo. Amen po ba? Na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Hindi po, mag-aral tayo sa Matthew chapter 4 verse 11. Yan, nabanggit dyan na iniwan na siya ng dyablo dahil nakita ng dyablo may paninindigan ng Panginoong Hesus, hindi ito matitinag. Iniwan na siya, nilubayan na siya ng dyablo at dumating naman yung mga anghel, naglingkod sa kaniya.
Mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos ay kapag nakikita din ng kaaway na meron tayong paninindigan, hindi tayo natitinag at buo yung paglilingkod natin sa Panginoon, ay nilulubayan din tayo. No? At andyan naman yung mga ginagamit ng Panginoon. No? Noon nga, kahapon ba yun? Nabanggit natin na si Elias, kumain siya at ang nagdadala ng mga pagkain niya ay una yung mga anghel. No? May anghel nagpakita sa kanya, niluto sa bato yung tinapay na kanyang kinain at yung ininom niya na nasa sisidlan. At hindi lang yan, 3 beses yon. At hindi lang yan, dinala pa siya doon sa isang lugar na kung saan ang magdadala ng pagkain niya ay mga uwak. No? It is impossible na isang uwak, isang ibon ang magdadala ng pagkain sa isang tao, pero nangyari. Ang pinapahuwatig noon ay ang imposible sa tao ay magagawa ng Diyos. Ang ipinapahuwatig noon ay ang Panginoon laging may kapamaraanan siya to provide our needs. In times na hindi natin alam how God provide our needs, God knows it. Amen. Hindi natin alam kung paano masosolve yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok sa ating buhay, paano natin ito malalagpasan. But God knows. Amen. But God knows. Alam yan ng Panginoon. Kaya gawin natin ngayon bilang mga naliwanagan na mamuhay tayo sa kaliwanagan. Tulungan tayo ng Panginoon na yung kanyang mga salita ay hindi lang ho natin napag-aaralan o naririnig na isa sa buhay, at unti-unti yung buhay natin ay, no, sabi nga ng kanta ni Pastor Rio, mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Amen. Ano ba ang ibig sabihin kasi niyan, no? Kapag sinabi nating liwanag. Ang liwanag, yan ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kadiliman, yan yung kaaway. So dati ang naghahari sa atin yung kadiliman. Pero ngayon, nung dumating ang Panginoong Hesukristo ay, nung tinanggap natin siya, nagkaroon ng liwanag sa atin. At dahil tinanggap natin yung liwanag na yon, which is ang Panginoong Hesukristo, tayo naman ngayon ay inaasahan na magliwanag. Amen po ba, mga kapatid? Puntahan natin yung sige. Basahin muna natin yung Matthew chapter 4 verse 12 to 17 para tuloy yung ating pag-aaral sa Matthew. Matthew chapter 4 verse 12 to 17. Nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea. Pero hindi na siya nanirahan sa Nazareth, kundi sa Capernaum, isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Zabulon at Naphtali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinasabi ng propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog Jordan. Ang mga lugar na ito'y sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga Hudyo. 16. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Sinabi noon, simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Kung babalikan natin sa verse 16, ayan, nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakakita sila ng isang matinding liwanag. Nung magpasimula na ng gawain ng Panginoong Hesukristo, ayun na yung binabanggit diyan sa Isaiah chapter 9 verse 2, no? Na mayroong isang liwanag na darating at makikita nila ito, matutunghayan nila ito, no? Hindi pwedeng maitago yung liwanag. Amen. At ang liwanag po na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung nangaral siya, yung mga tao talagang nakikita nila ang Panginoong Hesukristo, nababalitaan nila na merong nagpapagaling, merong nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit, no? At yan yung ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Matthew
Sige. Basahin pa natin yung Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Amen. Kayo ang nagsisilbing liwanag sa mundo, at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Amen. Alam na natin ng Panginoong Jesucristo ay siya yung ilaw. Punta na muna natin yung John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. Ito. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay ng buhay." Amen? Binanggit na dyan ng Panginoon, sino yung ilaw? Ang Panginoong Jesucristo, "Ako ang ilaw." Ang sabi niya, ang sumusunod sa akin ay hindi na namumuhay sa kadiliman, kundi nagliliwanag na siya. Kaya yung binasa natin sa Matthew chapter 5 na kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundong ito. Pagkatapos na matunghayan natin ng Panginoong Jesucristo ay ilaw, at yung ilaw na yan ay tinanggap natin, ito naman yung binabanggit dito na tayo naman, pagliwanagin natin yung ating ilaw. No? Huwag nating itago na tayo ay Kristiyano. Hindi naman talaga yan maitatago. Dapat kapag ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, nakikita na yung buhay mo ay nagliliwanag. Amen po ba? At makikita yan kapag ikaw ay nasa kadiliman. Mas nakikita yan. Sa loob ng church, oo, nakakaya natin. Nagsisilbi tayong liwanag. Pero kung maliwanag na no? Ibig sabihin, doon ka sa madidilim na area na magliwanag. Halimbawa, sa workplace mo. Alam nyo na yung mga pwede kayong magliwanag. Sa panahon na may mga nakakainis na sitwasyon, magliwanag ka. Amen? Mapansin ng Panginoong Jesucristo ang naghahari sa iyo. Sa panahon na may mga mahihirap na sitwasyon, yun yung mga darkest moment sa buhay. Mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. At paano makikita na ikaw ay lingkod ng Panginoon? Di magliwanag ka. No? Ipakita mo. Damahin mo na kapag ikaw ay nalulungkot, kasama mo ang Panginoon, hindi ka iniiwan ng Diyos. Sa mga mahihirap na sitwasyon, andyan ang Panginoon na tumutulong, gumagabay, umaalalay sa iyo. Amen po ba? 1 John chapter 1 verse 6 to 7. Sa bandang dulo po yan. 1 John chapter 1 verse 6 to 7. Ngunit kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nalinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Kapag sinasabi natin na sumusunod na tayo sa Panginoon, tayo ay mga lingkod na ng Diyos, dapat nagliliwanag na tayo. Kapag hindi, sabi niya dyan ay tayo ay nagsisinungaling. Amen? May maganda tong sa verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Amen? Kung sinasabi natin may pakikiisa tayo sa Diyos, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Medyo masakit yung bagay na yon sapagkat may mga tao minsan na nagkiklaim sila, nagkiklaim tayo na tayo ay makadiyos, tayo ay mga Kristiyano, ngunit kumusta yung ating pamumuhay?
Tayo ba ay nakasusunod sa kalooban ng Panginoon? Kumusta po tayo sa mga mahirap na sitwasyon? No? Kumusta po yung ating spiritual na pamumuhay? Tayo ba ay, alam nyo na yung aking ibig sabihin, kung paano tayo makikita na tayo ay mga Kristiyano. Amen. May mensahe pa ang Panginoon dyan sa Matthew. Ayan, habang nangangaral ang Panginoon, ito na, nagpasimula na yung kanyang pangangaral, yung kanyang misyon. At bago nga yan, sumabak siya sa isang misyon, no? Ay nagkaroon muna diyan ng pagsubok. Masusubok muna siya, na-offeran muna siya ng mga temptations, at ang Panginoong Jesucristo ay hindi siya sumang-ayon doon, hindi niya tinanggap yung mga offer na yon. Sapagkat na-discern, nalaman ng Panginoon na yung mga temptation na yon ay mga pain yun ng kaaway para masira siya, para hindi na magtuloy yung ipapagawa sa kanya ng Ama. At kapag hindi namatay sana ang Panginoon o nagkasala ang Panginoong Jesucristo at nagkasala siya dyan, wala na tayo. Wala na tayong kaligtasan kasi siya yung pag-asa natin po eh. Siya yung gagawa ng paraan para siya yung mamamatay para sa atin. Para ang gawin na lang natin is tanggapin natin siya, ligtas na tayo. No? Kung nagkasala siya sa una pa lang, wala na. No? Pero hindi nangyari yon. Dahil kahit na offer ng temptation itong si Satanas, ang Panginoong Jesucristo ay nanindigan siya. Ano yung kalooban ng Ama? At alam niyo kung paano niya nagawa yun? Alam niya kasi yung kalooban ng Ama. At alam niyo po kung paano natin magagawa din yon kapag kaalam natin yung kalooban din ng Diyos para sa atin. Kapag may mga offer na temptation ay hindi natin tatanggapin. Bakit? Alam natin kung ano yung kalooban ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya ito na, nagsimula na siya. Ang pinapangaral ng ating Panginoong Hesukristo dyan ay ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Kung atras tayo sa Matthew chapter 3, verse 1 and 2, ganyan din yung mensahe ni John. Hindi sila nagkontra, no? Parehas sila ng mensahe. Matthew chapter 3, verse 1 and 2. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Hudiya. Ito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. No? Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na parehas yung kanilang sinabi. At yun yung pinoproclaim nila na kung saan tayo na nakakarinig ng salita ng ating Panginoon ay magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Dati may laging binabanggit dyan si Kuya Eric na ang mga Kristiyano daw na naliwanagan na at namumuhay na sa Panginoon, nagkakasala pa rin, pero hindi na ginugustong magkasala pa. Umiiyak na sila kapag ka nagkasala ay pinagsisisihan nila ito at humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Nakokonsensya sila, nahihirapan yung kanilang damdamin. Nagdudulot ito ng kalungkutan kapag ka nakagagawa ng kasalanan. Sapagkat ang isang tao na naliwanagan na hindi na ginugustong magkasala pa. Amen? At meron din isang comment si Pastor Gamata, Leonardo Gamata, sabi niya na, Pastor, ang minsan daw na pagkakasala ay pagkakamali, pero ang paulit-ulit na pagkakasala ay sinasadya ito. Kaya malalaman natin sa ating sarili, sinasadya na ba nating magkasala? O tayo ay nagkasala? No, magkaiba po yun. Lagi nating piliin na makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya, ganun yung mensahe nila. Maging sa Acts chapter 2 verse 38, Gawa chapter 2 verse 38, ito rin yung mensahe. Yung proclamation ni Pedro sa kanyang pangangaral. Gawa chapter 2 verse 38, sabi ni Pedro, sumagot si Pedro, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? Mapapatawad ang inyong mga kasalanan. Kaya yung mga
kasalanan ninyo in the past, no, na nagawa natin sa harapan ng Panginoon, ay wag na nating balik-balikan iyon. Sapagkat kapag inihingi natin sa Panginoon ng kapatawaran. Sige, puntahan pa natin. 1 John 1:9. 1 John 1:9. Anong sabi niya diyan tungkol sa kasalanan? 1 John chapter 1 verse 9. Atras tayo ng 8. 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Ngunit sinasabi nating wala tayong kasalanan, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. No? Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ang ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang mga salita. Kaya vice versa dyan. May dalawang puntos sa dyan. Kapag sinasabi mong wala kang kasalanan, nagmamalinis ka, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. No? At wala sa atin yung katotohanan. Kaya yung mga tao na ma-pride na, hindi, wala akong kasalanan. Ako ay malinis na tao. Bakit sana ako magsisimba? Bakit sana ako magpapabautismo? No? Sila yung mga tao na ginagawang sinungaling daw ang Diyos at wala sa kanilang katotohanan. Ngunit ito ang matindi rito. Kapag tinatanggap mo na ikaw ay makasalanan, ipinagtatapat mo sa Panginoon na ikaw ay nagkasala, at yung mga kasalanan mo, inihingi mo na yon ng kapatawaran sa ating Panginoon, ang Panginoong Hesus, maaasahan natin na tayo ay patatawarin. Kagabi, sa isang online Bible study natin, may nabanggit si Brother Cromwell, si Brother Anton. Sabi niya ay, ang Diyos daw, to forgive is to forget. Ganda, no? Ang Diyos ay to forgive is to forget. Kapag nagpatawad ang Panginoon, kinakalimutan niya na yon. Wala na yun sa listahan. Hindi siya katulad ng tao minsan na kapag tayo ay may kasalanan o may nagkasala sa atin, nakalista yan. No? Sabing gano'n na, oo, napatawad kita pero hindi ko na makakalimutan yon. Minsan yung mga ganong salita ay nagpatawad pero hindi pa rin nakapagpatawad na totoo. No? Naaalala pa rin pero siguro yun naman yung puntos, no? Na naaalala pa rin yung nagawa nila na kasalanan sa atin. Pero wala na yon, no? Wala na yon. Wala na yung sama ng loob. Ngunit ang Panginoong Jesucristo, malayo sa atin. Ang sabi niya diyan na to forgive is to forget. Lahat ng kasalanan mo in the past. Kaya nga si Apostle Paul, bago niya nakilala ang Diyos, bago siya nagkaroon ng encounter sa Panginoon, sumasang-ayon siya sa pagpatay ng mga lingkod ng Diyos. At noong siya ay mananampalataya na, noong sumunod na siya sa Panginoong Jesucristo, tagasunod na siya, lahat ng mga nagawa niya in the past, wala na yun sa Panginoon. Ang nakikita na ngayon ng Panginoong Jesucristo ay kung paano maglingkod si Apostle Paul. At ang matindi niyan, si Apostle Paul naman ay naging masigasig siya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na siya nag-focus, no? Sabi ni Apostle Paul, nilimot ko ang nakaraan at ito na yung aking focus ngayon, yung hinaharap. Amen? Ganon din sana tayo, yung siniset na example sa atin ni Apostle Paul, no? Na yung mga past natin, huwag na nating lingunin ng lingunin. Yung mga kasalanan natin, pinatawad na yun ng Panginoong Jesucristo at kinalimutan na yan ng Panginoon. Ang tingnan natin ngayon, ang focus, ang pagsikapan natin ngayon ay makasunod doon sa kalooban ng Panginoon na makapamuhay tayo bilang mga taong naliwanagan na. Magliwanag yung ating buhay sa ating workplace. Magliwanag yung ating buhay kahit nasaan man tayo. Hallelujah. Sa mga mahihirap na sitwasyon, magliwanag yung ating buhay. Maghari nawa ang Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, kapag nakakaramdam tayo ng sama ng loob sa ating mga kapatid, ay nagpapakita pa rin yan na tayo ay nasa kadiliman pa rin. 1 John chapter 2 verse 11. 1 John chapter 2 verse 11. Ngunit ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman.
lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag na siya ng kadiliman. Ang napopuot sa kanyang kapatid. Minsan parang napakasimpleng mga bagay lang ito na may galit tayo sa ating kapwa. May galit tayo lalo na sa mga magkakapatiran sa pananampalataya. Sa ating mga kapatid. Minsan parang napakaliit lang na bagay na galit ka sa kanya or naiinis ka sa kanya. Napopoot ka sa kanya. Ngunit ang sabi niya dyan, nasa kadiliman ka at binulag ka na ng kadiliman. Amen. Anong sabi ng Philippians chapter 2 verse 4 ba yun? Philippians chapter, sige last verse na lang. Philippians chapter 2 verse sige 4 tayo. Philippians chapter 2 verse 4. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad kayo ng kay Kristo ang pananaw. Amen? No? Sa ibang translation, no, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Napakahalaga na kapag tayo ay namumuhay na mga taong naliwanagan na, ay meron tayong pagmamalasakit sa ating kapwa. Meron tayong pagmamahal. Bakit po? Dahil ang Panginoon ay ipinagmalasakit ka lang din niya. Minahal ka niya sa panahon na nagsisimba ka na? Hindi po eh. Minahal ka ng Panginoon sa panahon na ikaw ay makasalanan. Sa panahon na tayo ay nadidiliman. Na yung ating mga pananaw ay nasa kadiliman. Yung ating mga pangangatwiran ay nasa kadiliman. Minahal tayo ng Panginoon at pumunta siya sa atin, nagliwanag siya sa atin. Kaya tayo naman ngayon ay inaasahan na ng Panginoon na mamuhay, no, tayo sa liwanag. Mula sa kadiliman, tungo sa liwanag. Amen. Purihin pong Panginoon, tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po o God sa inyong mensahe na kami po ay tumalikod na sa kasalanan at mamuhay na kami na bilang mga taong naliwanagan. Pagpalaan niyo po kami, Panginoon. Minsan, natitempt kami na magalit, natitempt kami na mainis sa aming kapwa, nakapuotan ng aming mga kapwa, lalo na kapag kami ay sinisiraan o hindi maganda yung pakikitungo nila sa amin. Ngunit, Panginoon, hayaan ninyo na maunawaan namin na ang issue dito ay hindi sila, hindi yung sitwasyon, but the issue is kami po, Panginoon, yung aming sarili, O God, na kung paano kami namumuhay, kami ba ay namumuhay, Panginoon, na meron ng liwanag sa amin. Lord, tulungan at turuan niyo po kayo, Panginoon, na kayo po ang maghari sa amin at liwanag po ang magkaroon sa amin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Dinadakila ka namin at dalangin ko muli, Panginoon, ang mga kapatid ngayon na nakikinig sa devotion na ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at maranasan nila ang paggabay at pagpapala na nagmumula lamang sa inyo. Yung mga family po namin, Panginoon, na malayo sa amin, pagpalain niyo rin po sila, mga kapamilya namin na hindi pa nakakakilala sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na kayo rin po ang umabot at maliwanagin din sila at mamuhay din sila, Panginoon, sa liwanag. Purihin ka, O God. At dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, we pray all these things. Amen and amen. Purihin pang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Ate Crisel, Ate Aileen, Kuya Laymar, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ate Berna, Ate Shelo, Sister Lovely. At ang bawat isa na andito ngayon. God bless po sa bawat isa. Amen. May pahabol na comment. Sabi, si Ate Shirley pala. Ate Shirley, amen. Salamat sa mensahe at paalala, Pastor. God bless po sa bawat gawain. Amen. Salamat sa buhay ni Ate Shelo. Amen. Salamat din. Credit kay yung kanta na yon ay kinanta natin kanina ay kay Pastor Rio yon. Patuloy ka rin pagpalain, Pastor Rio, ng Panginoon at gamitin ang iyong buhay sa paglilingkod po. Bye-bye everyone. Friday ngayon. Oo nga pala, Friday. Last devotion natin this week. At muli po tayo magkita-kita sa Monday po ng umaga. At yung mga makakadalo ng Sunday service sa mga churches po na inyong dinadaluhan,
ang Door of Faith, ang Church of Christ, ang Amazing Grace, ayan, nandito po sa Taiwan yung mga churches na yan. Marami pong church dito na pwede nating daluhan. At ang Church of Christ naman, ay doon po kami ngayon magsasama-sama sa Nanto. Yan, ang train station na malapit po ay Taichung. Sa Sunday po yan. Alas 10 sa bahay nila Pastor Gav at Ma'am Det po. I-message nyo lang ako sa mga gustong mamasyal. Andito rin yung aking pinsan, si Ma'am Mary May Eusebio Ignacio. Pinsan ko po yan, kababata ko rin yan. I always listening sa iyo, insan. God bless. Purihin. Salamat ang Panginoon. Purihin ang Diyos, insan. Bye-bye po sa bawat isa. See you Monday po.